Anong ganap sa mundo ng showbiz? Silyado na ang pagiging Malacanang babies ni Direk Paul Soriano at Tony Gonzaga, ngayong official na ngang miyembro ng gabinete ni President Bongbong Marcos si Paul. Nitong Lunes, October 17, nanumpa si Direk Paul kay PBBM sa Malacanang bilang Presidential Advisor for Creative Communications. Matatanda ang kumalat ang balitang si Direk Paul daw ang napipisil ipalit kay Attorney Trixie Cruz Angeles na pansamantalang naging Malacanang spokesperson. Anyway, posibleng maapektuhan ang career ni Paul bilang commercial at cinema film director. At maaari ring masagasaan ang kanyang mga trabaho sa Advanced Media Broadcasting System Network kung saan nagsimula na ang show ng asawang si Tony. Teka, ano naman kaya ang reaksyon dito ng mga kakamping? Anong ganap sa mundo ng showbiz? To the rescue si Robin Padilla para kay Tony Gonzaga laban sa pangbabatikos ng direktor na si Eric Mati. Sunod-sunod nga ang natatanggap na pangbabatikos ni Tony mula sa mga kasamahan niya sa showbiz industry. Lahat halos ng kapamilya ay dismayado sa hayagang pagsuporta ni Tony sa Uniteam. Gayong alam naman ng publiko na ibang kandidato ang sinusuportahan ng kanyang mother network. Isa din sa nang batikos kay Tony ay ang direktor na si Eric Mati. To give your support to any political candidate whether or not out of affinity, blood or loyalty is between you and your conscience. You can do whatever you want with your celebrity power and God's guidance because this is a free world, after all. But to be brazen, arrogant and snooty makes all of it despicable, disgusting and really crude. Saad ng direktor. Tila hindi naman nagustuhan ni Robin ang patutsyadang ito ni Mati kay Tony. Kaya naman sa kanyang Facebook post ay sinagot niya ito at ipinagtanggol ang aktres. Ani Robin, ano ba yun napanood mo na sinasabi mo Eric Mati? Baka propaganda ang ibig mong sabihin. Nakikisawsaw ka pa sa pagbanat kay Tony G. Kung may karapatan ka sumuporta sa kandidato mo, may karapatan din si Tony G. Hindi ka naman pinakikialaman ng tao sa sinusuportahan mo. Pa-English ka pa. Artistic at political freedom niya yun kung sino ang gusto niyang suportahan. You love to talk about freedom but you don't respect the freedom of others. Director ka, diba? Kasama sa pinag-aralan mo ang pag-alam sa two sides ng istorya. Anong makukuha mo in bullying a woman? Si Tony naman ay deadma lang sa mga bumabatikos sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon kina OG Diaz at Mama Loy, marami umanong sellers sa Shopee ang nagrereklamo sa pagkonti ng kanilang benta. Sinabi ni Mama Loy na sa ilang taon ng mga sellers sa nasabing e-commerce company ay ngayon lang nila na-experience ang ganitong klase ng bentahan lalo noong October 10 sale. Actually, Loy, no, talagang naka-apekto ng malaki yung ang pag-endorse ni Tony. Oo, prangkahan na ito, di ba? Sa lahat ng nababasa natin, sa dami ng nababasa natin, puro ang turo ng daliri kay Tony Gonzaga. Samantalang si Tony Gonzaga, wala namang kasalanan dyan. Hindi naman niya kasalanan kung siya ay kinuha ng Shopee, ginawang endorser, di ba? Pero may ilang mga netizens ang nakapansin ha? Na? At chinek din natin kanina. Oh. Na wala na yung picture ni Tony Gonzaga doon sa cover page ng Shopee platform. Oh. Pati sa FB page, wala na din. Oo. At naano ka pa sa Twitter na yung meron pang graph yan eh. Na parang PSE. Na parang bumagsak daw talaga yung Shopee. Samantala, maliban sa Shopee ay mayroon na naman di umanong susunod na ibo-boycott ang mga kakamping na brand na ine-endorso ni Tony. Nag-trending sa social media ang home appliances brand na Eureka matapos nitong i-anunsyo na si Tony ang kanilang bagong endorser. Hindi naman napigilan ng ilang netizens kasama na ang mga kakamping na manawagan ng boycott sa nasabing brand. Matatandaan na noong una ay ang aktres na si Ann Curtis ang endorser ng Eureka at ang laging nakikita ay ang mukha nito sa mga washing machine na ibinebenta ng nasabing brand. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang nasabing brand tungkol sa pambabatikos na natanggap nila mula sa mga kritiko ni Tony. Nag-umpisa ang pambabatikos kay Tony dahil sa pagsuporta nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang halalan.
Tila epektibo naman ang naging endorsement ni Tony kay Marcos dahil sa tinambakan nito ang katunggali niya na si dating Vice President Leni Robredo. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tuluyan nang napanood sa ALL TV ang self-titled talk show ni Ultimate Multimedia star Tony Gonzaga Soriano na Tony. Halaw mula sa kanyang pinag-uusapan at award-winning online talk show na Tony Talk sa YouTube channel. Umere ang Tony nitong 3 ng Oktubre, 5 p.m. at nagsilbing unang guest niya ay ang kaibigang si Mariel Rodriguez Padilla, na dati niyang co-host sa reality show na Pinoy Big Brother noong nasa ABS-CBN pa sila. At ngayon, pareho na silang contract artists ng ALL TV. Thank you Mariel Padilla for sharing your story and our friendship journey in our pilot episode. I will always replay this episode in my heart. Thank you for everything. Ani Tony sa kanyang Instagram post nitong 3 ng Oktubre. Tugon naman ni Mariel, "Love you Tony. So proud of you. Thank you and congratulations." Samantala, ibinahagi naman ni Tony sa kanyang IG story ang pagiging emosyonal niya dahil finally ay may sarili na umanong set ang kanyang Tony Talks. Dati raw kasi, sa gilid-gilid lang daw sila nagsasagawa ng mga panayam. Malaki rin ang pasasalamat ni Tony sa ALL TV dahil sa wakas ay may home network na ulit siya. Matatanda ang nagbitiw si Tony sa PBB at ABS-CBN noong Pebrero taong 2021 matapos siyang ulanin ng kritisismo dahil sa pagiging host ng Proclamation Rally ng Uniteam. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matutulad kaya sa pelikulang My Teacher ang 20th anniversary concert ni Tony Gonzaga? May lumabas na chikang mahina ang bentahan ng tiket para sa I Am Tony 20th anniversary concert ng TV host actress sa January 2023. Naglalaro mula 898 pesos hanggang 10,032 pesos ang halaga ng tiket sa concert ni Tony. Isang kaibigan na nagtatrabaho sa coffee shop sa Smart Araneta Coliseum. Malapit mismo sa venue ng concert ang nagchika umano sa showbiz writer na si Reggie Bonoan, na hindi raw umuusad ang ticket sales para sa concert ni Tony. May chika pa umanong bumili ng 500 pirasong tiket si Mommy Pinty Gonzaga. Magugunit ang kamakailan ay sinabi ng isa ring showbiz writer na si Christy Fermin na nanood siya ng My Teacher at nagulat siya na dadalawa lang daw sila sa sinehan. Hinahanap niya ang milyon-milyong YouTube subscribers ni Tony na hindi nag-translate sa takilya. Ilan ang subscribers niya? Ay, Ilan ang mga views ng kanyang mga Milyon. vlog? Oh, milyon. Milyon, oo. Tapos, hindi nag-translate sa takilya. Anong masasabi mo sa balitang ito?